What's up guys? In today's video is tuturo ko kung paano mag-reflash, kung paano tayo mag-flash ng bin file sa ating W328801 gamit yung aking custom board. Yan. Ito yung custom board ko guys, no. Yan. Ano to? W328801 1.5 custom board. Yan. So ito guys is built-in na yung kanyang USB to serial, no. So di na natin kailangan bumili ng TTL o kahit anong flashing device, no, kasi dito pwede na tayo mag-reflash gamit yung ating custom board. Yan, all in one to guys. At the same time custom board na din siya. Yan, power cut is meron na, LCD input meron din. Yan, push button para sa reset at saka insert coin button. LED indicator meron din siya, at saka meron din tong bill acceptor. Yan, LED free meron na. Yan, so ito guys, papakita ko mag-flashing tayo ng ating W32. So lagay lang natin ito sa kanyang slot. So nakaganyan po siya, no. Ang forma niya nakaganyan. So ngayon magpa-flash ako. So gamit yung ating custom board. Dito sa board guys is meron tayong config mode. Pag nag-flash tayo, lalagay natin to, yung switch na ilalagay natin sa flash. Yan, dapat nakaganyan siya, nakalagay sa flash. Pagkatapos natin mag-flash is ibabalik natin sa run. So flashing tayo ngayon, config tayo, magpa-flash tayo ng bin file. So dapat nakaganyan siya sa flash. So lalagay natin dito yung kanyang USB galing sa ating computer, no. So plug ko lang to. Yan, tutunog yung ating computer. So tingnan natin doon sa ating computer guys, no. Dapat may na-read to siyang COM port. Tingnan natin sa device manager. Tapos dito tayo sa port. Yan. So nakalagay dito COM5. Yan. COM5. So nasa COM5 po yung ating W32. So ngayon magpa-flash tayo guys, no. So hide lang natin yan. Punta ko sa 1.5 na folder. Hanapin ko yung release na 4.4. So punta lang tayo sa LAN base kasi LAN base yung setup natin. Yan. So dito tayo sa ESP32 LAN 8720. Click lang natin yan. Tapos start flash tayo. Ito yung gagamitin natin. So type lang natin dito COM5 kasi nasa COM port 5 po siya. Tapos enter lang natin. So, automatically magra-run po yan siya. Yan. So waiting na tayo matapos yan para config na natin yung ating W32. So pwede natin siyang i-manual lagyan ng pin niya, yung pin assignment niya. Is pwede rin lagyan natin siya ng board file, yung binigay din na mismo ng admin natin, no, yung W32 board file. So lalagay natin yun guys, no, katapos nating mag-flash. So ayan, nag-flashing na siya. Hintayin lang natin. So ganyan lang guys yung pag-flash ng ating W32 gamit yung ating custom board, no. So all in one na, meron na kayong custom board, meron pa kayong flasher. So naka-built in kasi yung CH3 niya. Yan. So hintayin lang natin yan mag 100% para maludan natin siya ng board file, no. So actually yung board file is pag need lang siya pag pag ito yung gamit natin, W32. So pwede rin naman in manual natin sa configuration. Papakita ko mamaya kung paano siya i-manual lagyan ng pin settings, no. So para mas madali lang is board file na lang yung ilalagay natin, yung W328801. So hintay lang natin yan matapos. May lalabas naman dyan guys na press any key. Yan. So no need na tayo mag-TTL kasi naka built-in flashing na yung ating custom board, no. So yan, tapos na. So press any key ko lang. So yun. So na-flash na natin yung ating W32. Yan. So yung gagawin natin, bubunutin natin to. Tapos lalagay na natin sa run button. Yan. And then plug natin ulit kasi lalagyan natin siya ng board file, no. So sa ating computer, punta lang tayo sa Wi-Fi. Wireless yung gagamitin natin sa pag-setup guys, no. So pwede rin naman LAN base, yung rekta na sa Microtech, pero dito pa lang lalagyan na natin siya ng board file. Yan. So admin lang. So lagyan lang natin to. So yan, nakalagin na tayo. Ngayon pupunta tayo sa system configuration.
Dito guys, ito. So click lang natin yan. So dito kayo nang bahala guys, no? Yung config nyo, kung anong ilalagay nyo sa window name, pati dito sa MikroTik settings nyo. Yung importante lang dito is lalagyan natin siya ng Word file. Yan. Ito yung custom board config file. Yan. So lalagyan natin to guys. Choose file tayo. Tapos hanapin din natin yung kanyang release na 4.4. So ito yung lalagyan natin guys, W32. Yan. WT801 board. Ditong Fusion Lab, ito yung gagamit lang natin kasi DIY yung ano natin. Yan. So click mo lang to, tapos okay. So yan, naka-assign na dito guys yung kanyang coin slot pin at saka coin slot seat pin. So nasa likod din naman yan guys ng ating custom board, no. Yan. Naka-default po siya. Coin slot pin GPIO 12, coin slot seat pin GPIO 2. Sa ano naman, sa insert coin button is GPIO 14. So same lang dito sa ating custom board, no. Naka-default po yung pin niya. Yun guys, yun lang yung pag-flash ng ating W32 gamit yung ating custom board, no. All-in-one custom board sa W32-8801. So tapos na. So, pwede natin siya magamit. Pwede natin i-plug sa ating MikroTik para ma-config natin. Yan. So wag niyo kalimutan guys, pag nakabili kayo nito sa amin, pag flashing, dapat naka-flash. Pag tapos na mag-flashing, balik niyo sa run mode. Yan. So yun guys, no. So sa nice bumili ng aming custom board, PM lang kayo o kaya visit nyo yung Shopee namin, no, Albatronics. Yan. So yan guys, maraming salamat.